Radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello po sa lahat ng mga pangga natin nakikinig ngayong umaga. Ako nga po pala si John, 35 years old. Kasal na po ako sa isang babae na wag na po natin pangalanan. 27 years old na po siya. At pakiramdam ko, DJ Lindsay, I am slowly losing her. A year ago, nalaman ng asawa ko na niloko ko siya bago kami kinasal. Nag-breakdown siya. Tapos dun ko naramdaman yung rushing guilt ng nagawa ko. Nagbago naman na ako. Simula nung kinasal na kaming dalawa, nangako ako sa harap ng Diyos na hindi na mauulit yung ginawa kong panloloko sa kanya. Simula nung kinasal kami, hindi na ako nambabae. Pero parang nawala na siya ng gana sa akin. Sa aming dalawa. Ayaw na akong ikis. Ayaw na rin niyang magpahalik. Pag gusto kong may mangyari sa amin, ang sasabihin niya lang sa akin ay humanap na lang daw ako ng iba. Wala daw siyang gana sa akin. Dati-dati, araw-araw niya akong nilulutuan ng breakfast. Ngayon, wala na. Kahit anniversary namin, hindi na siya nagsasabi ng I love you. Hindi na rin niya ako pinopost. Never na rin kaming nagpicture together. Hindi ko naman masisi na galit din siya sa pamilya ko dahil medyo kinonsente ako ng nanay ko nung time na nagloko ako. Kaya pati yung mami ko, natatarayan niya. Lahat ng effort, tinatry kong gawin, DJ Lindsay. Lalo na po ngayon na buntis siya sa una naming anak. Binibili ko agad yung mga gusto niya. Dinadala ko siya sa mga gusto niyang puntahan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang kulang na kulang pa ang lahat. Halos 1 year na kaming ganito. Okay kami pero parang ang layo-layo niya na. Ano pa bang dapat kong gawin? Kapag pinag-uusapan kasi namin, nararamdaman kong ayaw na niya. Maayos pa ba namin to? Tulungan niyo po ako. Muli, ako si John. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Same.
eh. Bakit walang iba? Siyempre, dapat ako lang, di ba? Ayoko talaga na may iba. One more time. Same, pero iba. Oh. Iba. Ano ba? 9:15 na po ng umaga. Tayo pa rin po ang istasyong same pero iba. Tayo po ang number 106.7 Energy FM. Wow! Ang gawag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Energy! Hi, John ka lang. Ibang pupuntahan, bakla ka ng taon. Bakit ba naman kasi may mga ganyan kayong kembot sa buhay? Kung kailan, alam mo yun, ikakasal na kayo, hindi kayo maapirmi. Hindi kayo mapakal dyan, hindi nyo i-zipper yung huy. Ay nako, kung ano pong masasabi mo tungkol dito sa kwento natin, i-message mo na ako ha. Kasi medyo nayayamotok na jijirits ako dito eh. Oo eh. Baka kung anong masabi ko ha. Oo, i-message mo na ako facebook.com/energyfm1067. Tapos mayroon dong live. Ako yon. Oo. Ano bang kulay na to? Rust to eh. Kulay, rust. Anong Tagalog ng rust? Oh, yung social ka? Taga-US ka? Basta yun na yun, no? Dark brown. Okay Kasi naman alam mo, hindi mo talaga masisisi si ate kung talagang ganyan kalala yung niya, yung paranoia niya, o kaya yung overthinking niya, or yung pagiging bothered niya dun sa nangyari. Kahit na ilang taon na kayong kasal, hindi mo mabibigyan ng time limit o hindi mo pwedeng ma-command yan kung kailan siya dapat maka-move on. Oh, iba yung sakit niya na yun, niloko ka, tapos magpapakasal na kayo, tapos alam niya pa na kinonsinti ka ng pamilya mo. Ay naku, ibang level na yan, paranoia, ibang level na tawag dito na overthinking ang mangyayari kay ate. Ibang klaseng trauma ang pwedeng mangyari sa kanya. Diba? Kaya nga kayo nagpakasal eh. Kasi syempre nagtitiwala kayo sa isa't isa, mahal ninyo yung isa't isa. Diba? Till death do us part. Ganyan, in sickness and in health, diba? In everything and everywhere. Hindi ba dadagdagan? Tapos malalaman niya na bago kayo ikasal, niloko mo siya. Di syempre, hindi lang siya makaback out dahil, di ba, nakalatag ng lahat ng baboy at baka. Di ba, mga ninong at ninang, na-send na rin yung mga invitations, na-i-book na yung mga supplier. O, paano ika-cancel? Di ba? Yun, masakit lang talaga yun para sa kanya. Anong masasabi mo? Kulay kalawang daw, sabi ni Australia. Tama, kulay kalawang. Sabi ni Arch, this is a classic sample of how your past can bite you back later. Obviously, merong resentment siya sa'yo na hindi pa na-resolve. Mabuti siguro mag-usap kayo ng masinsinan para malaman kung may pag-asa pang maisalba ang marriage ninyo. Maybe couples therapy to have your wife channel her resentment appropriately. By the way, Lindsay, rust is kalawang in Tagalog. Parang pangit pakinggan, rust na lang. Oo nga, kalawang. Arte ko kasi, di ba? Alam mo, totoo yan, yung mga therapy ng mga couple, di ba? Nakakatulong yan para, minsan kasi kailangan nyo ng intervention. Hindi maaayos ng kayong dalawa lang. Naniniwala ako na minsan may kailangan mampagitna sa inyo or may mag-lead sa inyong dalawa para maging okay yung kung ano mang problema ninyo sa relationship. Wow! Oo. Meron pa siyang bubog na tinatago sa puso niya. Hindi ko alam kung kanino niya nilalabas. Meron ba siyang outlet? Well, obviously meron. Kasi kung wala siyang outlet, napaka-toxic ng mangyayari sa inyong dalawa. Feeling ko hindi pa yan yung hindi pa yan yung pinaka-toxic na ganap sa marriage ninyong dalawa eh. Well, sana lang meron siyang ibang nakakausap ha. Kasi ibang klaseng sakit sa ulo at saka trauma yung pwede niyang makuha kapag wala siyang nakakausap about the problem. O sabi ni Choyams Red, kailangan mo paghirapan yung nasira, 'di ba? Nasira kasi yung tiwala niya, pre. Depende sa babae kung kailan niya matatanggap yung ginawa mo. True din naman. Hindi mo mabibigyan ng timeline talaga. Siguro pwede ka lang magtanong, may pag-asa pa ba tayong maayos to? Wow! Sana kung siniswerte ka, pwede siyang sumagot sa'yo ng oo, bigyan mo lang ako ng time because I'm still trying to process it dahil hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Ganyan. Pero definitely, wag kang susuko, di ba? Nasa sa'yo kasi yan eh. Kapag sumuko ka, ikaw yung may kasalanan. Sasabihin niya, sumuko siya eh, hindi pa ako okay eh. Kasalanan niya yun, hindi siya nakapagtiis, hindi siya nakapaghintay para sa akin. Di ba? Yun, at saka ikaw naman, alam mo,
John, ikaw naman yung may problema eh. Ikaw yung nagloko. So hindi mo pwedeng itanong sa kanya outright na, ano ba, kailan ba tayo magiging okay? Bakit ang tagal-tagal na? Ilang taon na? Hindi mo pwedeng i-dictate sa kanya na dapat by 2 years tapos na yung mga pinaggagawa mo, tapos na yung pagdadrama mo, ha? Hindi pwede. Di ba? Kasi wala siyang kaalam-alam, niloloko mo na pala siya. Nananahimik siya, pinakasalan ka nga eh. Kung ako yan, baka hindi na natuloy yung kasal. Ay, oo. Hindi bali ng gumastos tayo. Yung pera, kikitain ko pa, pero yung sakit sa puso, di ba? Yung trauma, yung tiwala, mahirap yun ang mahirap makuha. Ibig sabihin, kung halimbawa nalaman niya na niloko mo siya pero nagpakasal pa rin siya sa'yo, may pag-asa pa yan. May pag-asa pa yan. Kasi kung wala na, hindi na yan magpapakasal sa'yo. Kailangan mo lang pagtrabahuhan talaga. Yung kanyang pagmamahal ulit, yung trust niya ulit. And never expect na kapag nakuha mo na ulit yung trust, it's going to be 100% na agad. No. Ang trust in-earn yan sa relationship. Hindi yan basta-basta binibigay. Wow! Diba? O sabi dito, bakit po kayo, ang tagal nyo na pong engaged, hindi pa po kayo nagpapakasal? Wala kang pake. Pala kailan ka? Sabi dito ni Eliza, good morning DJ Lindsay. For me po, kuya dapat wag kang susuko kay ate dahil darating naman po yung araw na makikita niya yung effort mo in God's will. Just be a good father na lang po sa anak ninyo. Shout out from Japan! Hello! Hello naman sa mga nandyan sa Japan. Mga OFWs na nandyan sa Japan. Mabuhay po kayo, ha? Wow! Sino ba dito? Sabi ni Marvin, parang yung pinanood ko kagabi, Unmarried Wife, Angelica and Ding Dong. And Paolo Avellino! Wow! Ang pogi doon ni Paolo Avellino, babe. Aminin mo, ang pogi-pogi, ang cute-cute ni Paolo doon. Gusto mo yung... Diba, totoo yan. Gusto ko rin yan. Si Paolo Avellino, si Angelica, tsaka si Ding Dong Dantes. Kasi nga niloko siya o wala nga din siyang kaalam-alam. Diba? So, lahat po ng gagawin natin sa buhay natin, kailangan alam natin yung consequences niyan. Hindi na naman po tayo bata para wala tayong clue. Ay, hindi ko alam na ganun siya magre-react. Ay, hindi ko alam na ganun kasakit yun para sa kanya. Ay, naku, wala akong alam kasi tanga ako. Masyado kong prangka today, Lindsay. Hindi ko rin alam. Pero yun nga, hindi na naman tayo bata para hindi alam or hindi malaman kung ano yung consequences na gagawin natin. I'm sure you've been with, a number of people, diba? At alam mo kung anong kahihinat na ng relationship mo once na nagloko ka. So, tinuloy mo pa rin. Wow! Tapos nahuli ka, diba? Oh, yan yung niyan. Yan yung price that you have to pay. 'Di ba? Yun yung reward mo. Galing mo eh. Sabi ni Archie, don't give up, brother. Para sa akin, yun lang din yun. Sabi ni Archie, sabi pa ng ibang mga commenters natin, mga friendship natin dyan. Wag na wag kang mag-give up. Don't give up. Kasi again, iba-iba po tayo ng pagpaprocess. Iba-iba po yung level of maturity natin. Iba rin yung level of emotions natin. Maaaring sa ibang tao, kaya kang patawarin ulit. Pero may mga tao, may mga babae na iba magproseso ng emosyon nila. Dahil iba din yung pinanggalingan nilang pamilya, iba yung mga na-experience nila in the past. Diba baka mamaya meron na siyang history na nasaktan siya before pero nagtiwala siya sa'yo. Kaya siya nag-yes nung tinanong mo siya kung pwede ka bang pakasalan. Tapos niloko mo siya along the way, brother. Diba ang sakit? So nasaktan na naman siya. The only person na nagmamahal sa kanya, sabi mo kasi mahal mo siya, diba? Is also the same person who betrayed her and that hurts a lot. Wow! Diba? So, paghirapan mo ulit, total misis mo na yan eh. Huwag kang susuko, Brad. Diba? Huwag kang susuko. Diba? Gawin mo lang, pagsilbihan mo lang siya. Kasi una, ikaw yung nagloko, wala siyang ginagawa na iba kundi mahalin ka. 'Di ba? Ibigay yung buong pagkababae niya sa'yo tapos niloko mo siya. Ngayon magkaka-baby na siya. Naku, sari-saring hormones po, mga kaibigan po. Opo. Sari-saring mix of emotions because of the hormones and a lot of things going on in her body. Kaya intindihin mo siya, please. Okay? Ayaw mo naman na yung baby ninyo pagod, 'di ba? Nasa loob ng tiyan pero pagod na siya.
malungkot ang baby. Ang pangit kaya makakita ng baby na pagod at saka malungkot. Nakakita ka na ba ng baby na pagod? Yung baby na parang ikaw dapat yung lumalaban pero dahil nandun siya sa sinapupunan ng asawa mo, nakikipaglaban yung asawa mo sa emotions, tuloy yung baby mo, nakikipaglaban din. Paglabas niya ng tiyan ng asawa mo, pagod na siya. Diba? Wag. Hindi cute. Hindi cute. Kaya dapat, as much as possible, make her happy. Gawin mo lahat. Para sa anak mo, para sa asawa mo, para sa magiging pamilya ninyo. Lakasan mo lang yung loob mo, pre, sabi ni Angelo Campos. Sabi dito, pre, sabi ni Alvin, yung hirap sa effort na ginagawa mo, feeling ko wala pa yan sa sakit na nararamdaman ng wife mo. Kaya mo yan, wag mong sukuan ng misis mo. Please shoutout naman po DJ Lindsay, Malu and Dang ng RBL Navotas. Thank you so much. Hello sa inyo dyan. Sa mga taga Navotas. Pag medyo social, Navotas. Hello po sa inyong lahat dyan. O, diba? Sabi ni Marife, Kuya, baliktarin mo yung sitwasyon. Kung anong pakiramdam mo, huwag kang magmadali na patawarin ka. Lalo involved na po ngayon ang pamilya mo. Mas masakit pa sa ingrown yan. O, tinamay mo pa yung ingrown, bakla ka ng taon. Pagsikapan mo para mapatawad ka pa kasi Makati ka, oo. Gusto ko yung ganyan tayo kaprangka ngayon dito sa Lihim ng Liham. Oo, lakasan mo lang yung loob mo, pare ko, sabi nila. So, yun, para sa akin. Pero masakit din naman, I understand the pain that you're actually feeling right now. Kasi gusto mong maging okay kayo ng misis mo. Namimiss mo na yung dating kayo. Pero alam mo, nagkamali ka. At ang masaklap dito, hindi mo kontrolado kung kailan, kung sa paanong paraan, 'di ba? Kayo magiging maayos. Kung paano, sino yung magiging dahilan, anong magiging dahilan. Pero alam mo dyan, ipag-pray mo lang yan. Na sana bigyan ka pa ng strength, na sana, 'di ba, ilagay ka ni Lord doon sa nararapat na posisyon sa pamilya ninyo. 'Di ba? Bigyan ka pa ng maraming strength para maayos yung pamilya ninyong dalawa. Maging mabuting asawa sa misis mo. Ipagdasal mo 'yan kasi hindi naman madamot ang langit. Aminin mo lang kay Lord na nagkamali ka. Wow. 'Di ba? Kasi hindi naman siya natutulog, 'di ba? Marami tayong pagkakamali na nagagawa sa buhay natin, pero nandyan pa rin si Lord. Papatawarin ka niya, tutulungan ka niya kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Kailangan mo lang i-accept. Accept na nagkamali ka at i-accept na may kailangan kang ayusin sa buhay mo. At sana bigyan ka ng maraming lakas at pag-intindi, lakas ng puso, lakas ng isip, lakas ng katawan para maging maayos kung ano man yung ginulo mo, kung ano man yung nasira sa pagsasama ninyong dalawa ng asawa mo, 'di ba? Para na rin sa baby. Sabi mo, Lord, gabayan niyo po ako. Kayo na pong bahala sa akin. Wow! Ganun lang yun. Pa-shoutout DJ Lindsay sa Mandaluyong City. Hello! Sabi ni Angel. Hello sa inyo dyan. Ang sakit niyan, yung tipong nandyan siya. Magkasama kayong dalawa pero parang magkahiwalay kayo. Parang nasa mag-separate na worlds kayong dalawa. Pero alam nyo na within reach lang yung isa't isa. 'Di ba? Huwag kang susuko. Dyan. Kasi pag nasanay ka na hindi gumagawa ng paraan para sa misis mo, that's the end of it. Diba? Yun na yung end ng marriage ninyong dalawa. So be there for her. Be sorry for what you've done and make it up to her. Mahalin mo siya ng sobra-sobra. She's